Sa ngayon, ito nga po pala muna ang bago kong tirahan. Habang pinupuno ko nga yung ipon ko para sa pambayad ko sa lupang bibilihin ko, dito nga muna ako. Dahil wala na nga ako sa bukid, kaya ayan mga appliances na nga lang din muna ang gagamitin ko sa pagluto. Makakasama ko nga rin po pala sila Arnie dito. Bali, isang kwarto nga po pala itong uupahan namin. Ayan, at meron na nga din lamesa, may lababo at mga lagayan nga na magagamit sa kusina. At meron na nga din po pala itong CR. May kama na rin at may lagayan na rin ng mga damit. Kaya kahit papano naman ay hindi na rin kami nahirapan. Bali, naglipat lang din kami ng mga kakailanganin naming gamit dito. Hindi katulad sa iba, kapag nangupahan ka, as in wala talaga kahit isang gamit. Bali, ito nga po pala yung labas ng inuupahan naming kwarto. At dahil nasa second floor nga kami, kaya ayan, limitado lang din ang space para makapagtanim ako. Naglagay na nga rin po pala kami nila Arnie ng Christmas light dito sa labas ng kwarto namin para kahit papano naman ay maging masayang Pasko namin. Nung nakaraang araw pala ay may nilakad nga sila Arnie sa bahay ng Maria at may isa nga akong supporters na nakakilala nga sa kanya at ayan, nagpadala nga ng isang sakong bigas para daw sa akin. Sobrang nasurpresa at napasaya talaga ako sa bigas na to dahil alam nyo naman, ito yung mga panahon na kailangan ko talaga magtipid, lalo na at may pinaka-importante akong pinag-iipunan, yun ay ang pangarap kong lupa. Sobrang hirap lang din po kasi talaga dahil sa mga nangyari nitong mga huling araw ay magpapanibagong umpisa ulit ako. Alam nyo naman, pagdating sa financial, walang ibang tutulong sa atin kundi sarili lang din natin. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Sir Renz Gusto na nagpadala nga ng isang sakong bigas. Napakalaking kabawasan din kasi talaga ito sa magagastos namin nila Arnie sa pang-araw-araw. Dahil tinitinda ko nga po itong kubo, kaya ayan, may buyer nga na nagpunta dito para tignan. Sobrang nakakatuwa lang din dahil yung pinagdarasal ko na sana ang makabili ng kubo ay yung malapit lang din sa akin, kaya ayan, binigay naman ni Lord, kaya sobrang saya ko talaga. Gusto ko kasi ang makakabili ng kubo natin ay yung siguradong aalagaan at mamahalin din yung kubo natin. At kung maaari yung mahilig din mag-video, kumbaga nagba-vlog din katulad ko. Para syempre kahit hindi na ako ang may-ari ng kubo ay mapanood pa rin natin siya sa vlog. Nakakatuwa naman dahil nabanggit nga ni Kuya Vincent na inspired daw siya sa pagfa-farming dahil napapanood niya nga raw yung mga ginagawa ko dito sa bukid. Kaya nawili daw sila ng ate niya na bilihin itong kubo dahil magfa-farming nga daw si Kuya Vincent at mag-aalaga din siya ng mga hayop. Sa totoo lang, ang plano daw dapat nila ay magpagawa sila ng concrete na bahay, kaso nga lang napag-isip-isip nila na baka daw mas mapagastos sila kapag mga materyales pa ang bibilin nila. Siyempre, possible talaga na mamahalan pa sila sa pagpapagawa ng bahay kung mga materyales pa ang bibilin nila. Alam niyo naman ngayon, lalo na sa pagpapatrabaho pa lang, ay napakamahal na ng sahod ng mga trabahador. At least itong kubo, kapag nabili nila, bubuhatin na lang tapos pwede nang tirahan. Hindi na nila kailangan pang bumili ng kung ano-anong mga materyales o magpatrabaho o magbayad ng arawan ng mga trabahador. Lalo na't meron naman ng estila itong kubo natin, kaya ayan, titirahan na lang din talaga nila ito. At dahil magfa-farming nga si Kuya Vincent at gusto niya nga rin mag-alaga ng mga hayop, na patanong nga din siya sa akin kung may mga hayop daw akong tinitinda na pwede niyang bilhin. At ayan, pinakita ko nga yung mga alaga kong bibe. Bali, pinakita ko lang sa kanya itong buong kubo at yung mga pwede niya pang bilihin dito, at pinakita ko na nga rin yung mga alaga kong manok dito dahil baka magustuhan niya nga rin at baka bilihin niya. Nag-usap lang kami dito patungkol sa kubo at binigyan ko na rin siya ng kaunting idea sa pagbablog dahil parang nagugustuhan niya nga raw ang pagbablog dahil nai-inspired nga daw siya sa pagbablog ko. Sobrang nakakatuwa din naman sa tuwing may magsasabi na nai-inspire sila sa mga ginagawa ko sa vlog ko at parang gusto nilang gayahin, kaya sobrang saya ko din naman kapag nakakarinig ako ng ganon. Pinakausap rin pala sa akin ni Kuya Vincent yung kapatid niya na nasa ibang bansa. At sobrang nakakatuwa naman dahil nag-message din sa akin yung ate niya at na-inspired nga din daw sa pagbablog ko. Nagustuhan naman nila agad ang kubo, kaya ayun, nagkaayos din kami at nag-close deal na nga kami at sila na nga ang bibili. Nakaisip pala ako na gumawa kami ng Christmas tree sa paupahan para naman mas maging masaya ang Pasko namin doon kapag sinelebrate na namin. Kaya ayan, napakuha nga kami nila Arnie ng kahoy para sa gagawin naming Christmas tree. Bali, DIY nga lang po pala yung gagawin namin. Ang tawag nga daw doon ay hanging Christmas tree. Kaya ayan, tignan nyo na nga lang yung gagawin namin.
ayun, sa wakas natapos nga din namin itong ginawa naming Christmas tree. Bali lalagyan na nga lang nila Arnie ng Christmas light para mas lalong maganda at magliwanag. Napakadali nga lang po pala nitong gawin at tipid na rin sa materyales, hindi masyadong magastos. Ayan, binibidyohan ko nga din pala sila Arnie dyan. Syempre alam nyo naman, parehas na nga kaming content creator. Kailangan din kasi talaga namin sipagan pa sa pagkuha ng mga video dahil itong makakatulong sa amin sa pagtupad din ng mga pangarap namin. Napakalaking opportunity din talaga ng pagbablog sa atin, ano, kasi kahit nasa bahay lang tayo o saan man tayo naroroon ay pwede nga tayong kumita ng pera. Yun nga lang, syempre dito sa mundo ng vlogging ay hindi naman ganun kadali, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. Kasi syempre sa umpisa pa lang ay wala talagang maniniwala at susuporta sa'yo. Pero sabi ko nga, pag may sipag at tiyaga ka, walang imposible, mapagtatagumpayan mo din yun. Alam nyo po sila Arnie, sa totoo lang, matagal ko na yan hinihikayat sa pagbablog noon, kaso nga lang ayaw niya talaga at hindi ko nga siya mapilit-pilit dahil nahihiya nga siya sa vlog. Hanggang sa dumating sa point na ayun, na-influensyahan ko rin siya sa pagbablog kaya pinasok niya na rin ang vlogging. At sa kabutihan naman ng Diyos at dahil may sipag at tiyaga din naman sila Arnie sa pag-take ng mga video at sa pag-upload sa araw-araw, ayun, na-monetize naman siya sa loob lang ng isang buwan. Ako, sobrang na-proud talaga ako at sobrang tuwang-tuwa ako nung na-monetize yan sila Arnie. Dahil alam niyo po, nung ako nag-uumpisa, umabot pa ng halos isang taon bago ako na-monetize at sumahod dito sa Facebook. Napakarami ko pa kayang ginawang video bago ako na-monetize at napansin ng mga manonood. Pero alam nyo, napakasarap pala talaga sa pakiramdam pag talagang pinaghirapan mo bago mo naabot. Yan sila Arnie, marami din naman yan hirap na pinagdaanan, hindi lang sa vlogging kundi pati rin sa mga ibang bagay. Kaya deserve niya lang din naman talaga na ma-monetize din dito sa pagbablog. At ayun, sa wakas natapos din namin itong ginawa naming Christmas tree, kahit papano maganda din naman ang kinalabasan. Sobrang nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng palaging nakasubaybay at nanonood ng mga video ko dito sa AnTV. Maraming salamat po sa lahat ng nagsisend ng star at syempre sa mga subscriber ko dito sa page ko. Huwag po kayong mag-alala, abangan niyo po yung mga susunod kong vlog at buhay bukid sa mabibili kong lupa.